kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. Siyempre bagong lahat, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, at maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez ng Leyte. Okay, siyempre hindi rin po natin pwedeng kalimutan ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama o nakakapiling sa bawat araw po na tayo mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin. Ito pong tungkol po sa reward, o sa inilabas na pahayag po ng DILG tungkol po sa 10 million na gantimpala para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol po kay Atong Ang para sa kanyang agarang pagkakadakip. Pero alam nyo mga kababayan, bago tayo dumako sa sentro ng ating pinaka-usapin ngayon, alam nyo, nakakalungkot isipin na dito po sa ating bansa, kapag malalaking tao ang involved sa mga kaguluhan, katiwalian, o involved sa mga masasabi nating karumal-dumal na krimen, tila hirap na hirap po ang ating hirap na hirap, sobrang hirap na hirap, kitang-kita naman natin, aminin natin, sobrang nangangapa sila sa dilim, no? Sobrang nangangapa sila kung saan nila hahanapin yung mga taong involved sa malawakang katiwalian o kalagim-lagim na krimen. Katulad po ni Atong Ang. Alam nyo dito sa ating bansa, nakakalungkot isipin, pero sasabihin ko na rin para po sa kaalaman ng lahat, kahit pa po nasa tabi lang ng mga sangkot sa malalawak na katiwalian, itong mga otoridad natin, parang hindi naman po talaga sila napapansin, no? Parang hirap na hirap ang ating hukuman, ang ating mga otoridad na dakpin, hulihin itong mga ito. Sa totoo lang, ayoko na lang banggitin kung anong bansa po yung aking napanood na talagang napahanga ko. Pagdating po sa kanilang pamamaraan, para sa patas na hustisya. No? Ayoko nang banggitin, baka lalong maliit lang itong ating bansa sa sistema nila, kung ikukumpara sa sistema po ng ating bansa. Doon po sa kanila, ang sistema nila doon, lalong-lalo na patungkol sa pagpapanagot sa mga taong merong malawakang katiwalian, iba po sila doon. Kapag ang isang tao ay involved sa isang malawak, katulad ni Atong Ang, merong krimen na nagawa na kung saan ay halos 100 buhay na tao ang talagang inutang sa kanila. Iniimbestigahan ka pa lang, tutok na, nakasunod na. Kumbaga lahat ng kilos ng taong yan, minamanmanan na nila. So ibig sabihin walang kawala. Lahat monitor na monitor kung nasaan, saan ganito, ganun. Monitor na monitor mula sa impapawid hanggang sa pinaka ilalim ng karagatan, kayang-kaya nilang sundan. Para masiguro lamang na kung mayroong lalabas na warrant of arrest para sa taong yun, ay agad na mahuhuli. Hindi na kailangan pa ng reward na yan. Yung katulad na nangyayari ngayon dito kay dito kay Atong Ang. Di ba? Biro mo, tingnan mo. Nung mga nakaraang taon lang, nakaraang buwan lang, nakikita natin si Ang
Ang tanong natin dito sa ating mga kapulisan, ito, tanong lang ho natin ito ha. O anong ginagawa ninyo? Natutulog ba kayo sa pansitan? Anong ginagawa ng NBI? Natutulog din ba kayo sa pansitan? Anong ginagawa ng DOJ, ng DILG? O bakit kailangan pa maglabas ng 10 million? Anong ginagawa ninyo ng mga panahon na hindi pa nabababaan ng warrant of arrest si Atong Ang? Ha? Anong ginagawa ninyo? Pabanjing-banjing kayo? Alam nyo ng ano to mayroong kasong heinous crime to O, yan ang hirap sa atin dito. Ngayon, alam nyo, si Charlie Atong Ang po ay tinuturing po na number 1 most wanted person ng bansa ngayon. Ha? Kung maaalala po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, noong Enero 15, taong kasalukuyan 2026, inihayag po ng DILG. Kung maalala po ninyo mga kababayan, itong mga nakaraang araw lamang po. Ha? Sila po ay naglabas ng 10 milyong gantimpala para po sa sino mang makakapagbigay ng tamang impormasyon kung nasaan naroroon ito po si Atong Ang para po daw sa kanyang agarang pagkakadakip. Biro nyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang mga kababayan natin, hindi natin maiwasan na magduda, magtanong. Hindi natin maiwasan na meron silang iisipin na hindi maganda. Alam nyo, magastos Sobrang gastos talaga. Yung 10 milyon na to, kung ito'y gagamitin na lamang sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino, magagamit pa ng tama yan Naalala nyo yung mga sinasabing mga tawag nito, mga testigo o yung mga naging kumbaga yung mga nagturo sa mga drug lords, sinasabing binigyan ng 10 milyon, nakatakip yung mga mukha. Doon pa lang nagdududa na yung mga Pilipino. Ang tanong nila, mga civilian ba talaga yan? Baka naman mga pulis lang din naman yan. Sila lang, sinasabi nila. Doon pa nga lang sa ano na yan, may questionable na Di ba, mga kababayan? Questionable na. Dito, mga minamahal ko mga kababayan, hindi natin maiiwasan ang ating mga kababayan ay magduda at sabihin nila na ito, pakulo na naman to. Kunyari, nahihirapan silang hanapin si Atong Ang para lamang maglabas ng ganitong pera. Tapos, iisipin ng mga kababayan natin na kunyari may mga civilian na nakakita, pero ang totoo tao lang din naman yan na nitong ni Remulla, tao lang din naman yan nito ni ganon. Bibigyan lang niya yan ng porsyento, pero ang totoo yung 99% niyan ay mapupunta lang dito kay Remulla. So hindi natin maiiwasan na mag-isip po ang ating mga kababayan ng ganun. Kasi, alam nyo, mauutak na po ang ating ngayon. Mauutak na yung ating mga kababayan ngayon. Alam na nila ang bulok na sistema na nangyayari po ngayon dito po sa ating bansa. Diba? Dadagdagan ba natin yan? Sana wag na. Diba? Si Atong Ang po, ulitin ko. Ay most wanted number 1. So siya ay mayroon po kasing warrant of arrest mula po sa hukuman, kung di ako nagkakamali, sa probinsya po ng Laguna, dahil sa mga kaso daw na kidnapping at serious illegal detention at homicide, kaugnay po kaugnay sa paglaho ng mahigit sa 100 sabungero, kundi po ako nagkakamali, noong 2021 at noong 2022, kung saan po mga minamahal ko mga kababayan, siya ang akusadong utak di umano ng mga pagpatay. So, itinuturing siyang armed and dangerous, na kung saan kaya po siya itinuturing na armed and dangerous dahil may mga bodyguard po siya. At posible din pong may koneksyon sa mga korap na opisyal ng ating bansa. So hindi natin sinasabi, pinopoint na mga politiko lang ito.
Kasi hindi lang naman po yung mga politiko yung ibang ang ano sa kanya, nakadikit sa kanya. So ang mga otoridad, base po sa aking pagkakaalam, ay nagbabantay sa kanyang mga ari-arian. Biro mo, buti pa yung ari-arian ni Atong Ang, bantay na bantay sila. Pero yung may-ari ng ari-arian, hindi nila binabantayan. Yan ang problema dyan, mga minamahal kong mga kababayan. Yung mga pagmamay-ari ni Atong Ang, tutok na tutok ang ating gobyerno. Hindi naman sa pag-aano pero yan ang totoo Kasi yan ang sinasabi dito ang mga otoridad ay nagbabantay sa kanyang mga ari-arian. Ibig sabihin, tutok na tutok ang ating gobyerno sa bilyong-bilyong pera ni Atong Ang. Ano kaya iisipin ng ating mga kababayan? Bakit mas tutok na tutok ang ating gobyerno sa pera ni Atong Ang kesa kay Atong Ang? Sige nga. At sabi pa dito, naghain ng whole departure order at sila ngayon ay nakikipagtulungan sa Interpol para sa para mapigilan itong si Atong Ang. Pinaghahandaan din ng AMLAC na i-freeze ang kanyang mga pinansyal na ari-arian. Biro mo, yung ari-arian ni Atong Ang, kayang-kaya nilang i-press, kayang-kaya nilang i-hold, kayang-kaya nilang pigilan. Pero yung pagtakas ni Atong Ang, hindi nila napigilan. Hindi ba talagang nakakatawa? Sa ibang bansa mas inuuna ng ibang bansa na pigilan yung isang tao na makatakas o makawala sa kanilang paningin kaysa sa mga ari-arian nito. Pero dito sa ating bansa, mas tutok ang gobyerno natin, sa totoo lang, natutukan kung anong ari-arian mayroon yung taong mayroong malawak na kasalanan sa taong bayan. Ang tanong, gaano kasigurado ang ating mga otoridad na nasa Pilipinas pa rin itong si Atong Ang? Yan lang ang tanong dyan. Yan lang ang tanong dyan. Gaano kasigurado ngayon? Kasi sigurado itatanong ng taong bayan to sa kanila Lalong-lalo na kay John B. Cremulya o lalong-lalo na sa DOJ. Ang tanong, gaano kasigurado ang ating mga kapulisan na itong si Atong Ang ay nasa loob pa nga ng ating bansa? Sige nga. Ngayon, pag-usapan po natin ang mga personalidad na tumakas ng Pilipinas gamit ang backdoor. Ba't natin pag-uusapan ito? Kasi maraming beses na po natin narinig yan sa mga kapulisan na sinasabi nila, kung maaalala ninyo mga kababayan, noong panahon na naglabas ng warrant of arrest, ang hukuman laban po kay Alice Goo at sa ilang pang mga kasabwat niya patungkol po sa usapin ng Pogo at sa kanyang pagiging peking Pilipino, sabi ng mga kapulisan, sabi ng DILG, sabi ng ibang mga ahensya ng ating bansa na itong si Atong Ang ay nasa loob lamang ng Pilipinas. Tapos, nagulat tayo, ano nangyari? Hindi ba't nagulat tayo na nandoon na pala si Alice Goo sa ibang bansa? Diba? Nakarating ng ibang bansa na hindi dumaan sa immigration. Diba? Sino pa? Pati si Harry Roque. Pag-usapan natin itong si Alice Goo. Diba? Kung maalala ninyo, itong si Alice Goo, siya ay dating alkalde po ng Banban, Tarlac na naakusahan ng human trafficking. Siya ay tumakas noong Hulyo 2024 at nagpunta sa ibang bansa na kung saan natagpuan siya sa Indonesia, kung saan siya ay naaresto noong September 3 at ibinalik dito sa ating bansa. Ang NBI ay nag-imbestiga, kung maaalala ninyo mga minamahal kong mga kababayan, para sa pagtukoy kung sino ang tumulong sa kanyang pagtakas. Anong natuklasan nila? Nung iniimbestigahan ng NBI kung paano siya nakatakas, natuklasan nila na hindi siya dumaan sa karaniwang immigration point. Saan siya dumaan? Sa backdoor. Dumaan siya
sa hindi dapat daanan dahil nag-backdoor siya. O eto pa, pag-usapan natin itong si Harry Roque. Kung maalala ninyo, may kaso din itong si Harry Roque kaugnay ng human trafficking, nakaugnay ng Pogo. Kung maalala ninyo, noong November 29, 2024 din, kung saan si Alice Go ay iniimbestigahan din. Siya at ang kanyang asawa, kung maalala ninyo, ay lumitaw po o pumunta sa embahada po ng Pilipinas dyan po sa Abu Dhabi upang maghain ng counter affidavit dahil nga 'di ba lumabas na yung sa kanila. Sinabi po ng Bureau of Immigration na malamang na illegal siyang umalis ng bansa. Bakit sinasabi yun ng Bureau of Immigration? Kasi hindi sila dumaan sa kanila. So, excuse me po. Kaya sinasabi ng Bureau of Immigration na malamang illegal na lumabas itong si Harry Roque sa ating bansa. Bagamat mayroon po siyang wastong passport. Siyempre, umiiwas. So, ito pa. Bukod po kay Alice Goo at kay Harry Roque, ang kapatid, kung maalala po ninyo, ang kapatid ni Alice Goo na sina Wesley at Shelly Goo o Sheila Goo ay pareho ding may kasong kaugnay po ng Pogo at umalis din ng Pilipinas nang hindi dumaan sa Bureau of Immigration na sinasabing sumakay sila ng bangka patungong Sabah, Malaysia mula po sa Tawi-Tawi bago po pumunta ng ibang bansa. Naalala niyo yun? Kaya nga natin to sinasabi, ba't ba natin to pinag-uusapan ngayon? Kasi malamang, yan ang nangyari ngayon. Yan ang siguro 99% na posibleng nangyayari ngayon dito po kay Atong Ang. Sasabihin, nandito lang sa Pilipinas. Sa totoo lang mga kababayan kung talagang yung taong yan ay nandito lang sa Pilipinas, hindi naman sa paghamak sa ating bansa, kung ikukumpara mo ang Pilipinas sa lawak at laki ng Amerika at ng China, maliit lang tayo. Di ba? Kung pakikilusin yung Armed Forces of the Philippines, meron naman silang mga mga intelligence. Pakikilusin yung Philippine National Police, meron din silang mga intelligence. Kung pakikilusin yung DILG, yung lahat ng mga kapitan, lahat ng madali. Di ba? Bakit mas madali para sa kanila na maglabas ng milyon-milyon? Di ba? Kaya yung mga kababayan natin kagabi habang magkausap kami, ang sinasabi nila sa akin, hindi kaya sasamantalahin din ng iba itong pagbaba ng warrant of arrest laban kay Atong Ang para makapagpalabas ng pera, para sabihin nila para meron silang dahilan. Pero ang totoo, ibubulsa nila yan. Diba? So, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, tingnan nyo to si pag-usapan natin itong si Gerald Bantag. Sabi nila, ito daw si Bantag, dating pinuno po na Bureau of Corrections, nasa loob lang daw ng Pilipinas. Sabi sila na ganito, nasa loob lang ng Pilipinas. Ilang taon na bang patay si Caper Silapid? Nung pinatay si Caper Silapid, kung di ako nagkakamali, noong mga panahon ng 2022 pa, na tayo, 2026 na. Mahigit 3 taon na. Diba? Sabi nila, nasa Pilipinas lang daw si Bantag. Bakit hindi pa rin mahuli kung talagang nasa Pilipinas lang? O baka naman kailangan pa ng ating gobyerno na magdagdag ng karagdagang mga kapulisan o kasunduluhan para lang masiguro. Diba? Gaano ba kalawak ang Pilipinas para hindi siya makita? Kilalang tao naman to. Diba? Kung maalala nyo po kasi, ito po si Gerald Bantag, siya po ay dating pinuno po o punong tagapagpagganap ng Bureau of Immigration, Bureau of Corrections, na akusado po sa pag-uutos ng pagpatay sa mamamahayag po na si Caper Silapid noong 2022.
hanggang ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ay hindi pa natutukoy ang kanyang eksaktong lokasyon. Ha? Bagamat iniulat na hindi pa siya umalis ng Pilipinas at may mga lead ang mga PNP o ang PNP tungkol sa kinaroroonan niya. Biro mo, naglabas na sila ng statement na sinasabi nila, tukoy na nila ang kinaroroonan ni Bantag. Meron bang tukoy na umabot ng halos 4 na taon hindi pa rin nahuhuli? Yan ba yung tukoy? Diba? Napapansin ninyo mga kababayan? Nilabasan na rin to ng reward. Diba? Nagpatong na rin sa ulo ang gobyerno para kay Bantag. Ano nangyari? May nangyari ba? Wala. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang nakakalungkot mang sabihin, kung ikukumpara natin ang sistema ng ating bansa sa sistema ng Amerika, at ng iba pang bansa, sige, wag na tayong lumayo, sa sistema na lang ng Amerika, kung ikukumpara natin ang sistema ng ating bansa sa sistema ng Amerika, napakalayo natin. Sa 100%, baka nasa 3% lang tayo. Di ba? Pagdating sa pagpapanagot sa mga tao mayroong kasalanan. Dito bago hulihin, hinahayaan mo nang makapunta ng ibang bansa Di ba? Tapos, pag nakatakas na, papunta ng ibang bansa, kunyari, mahihirapan, maglalabas ng ng pera. Magbibigay ko ng ganito. Magbibigay ng ganyan. Maglalabas ng milyon-milyon. Gagastos ko ng milyon-milyon para sundan. Diba? Tingnan niyo yung kalokohan ng sistema ng ating bansa. Hahayaan mo na nilang tumakas bago nila hanapin. Hahayaan mo na nilang makapagtago bago nila ito dakpin. Saan nakakita na? Diba tingnan nyo si Bunuan? Alam na alam nila na itong si Bunuan ay mayroong 99% na pananagutan pagdating sa responsibilidad niya sa DPWH bilang pinuno nito. Pero magtataka ka, agad-agad pinaalis ito. Gamit lamang yung isang walang kakwenta-kwentang rason. Diba? Ngayon, nangako itong si Bunuan na pagdating ng December 17, pinalapit lang niya. Inabangan ng taong bayan yung pagbabalik niya. Walang niya. Ano na ngayon, ano na ba tayo nga? 17 na rin yata tayo ngayon. Kaya lang, hindi September. 2026 na tayo, ng January 17. Tingnan nyo. Ilang buwan na yung lumagpas. Halos 1 buwan na mahigit. 1 buwan na pala, kung di ako nagkakamali. Diba? Ito yung sinasabi natin dito mga kababayan. Yung sistema kasi bulok. Diba? Ngayon, naglabas ng pahayag ang DILG. Naglabas ng pahayag itong DOJ na kung sino man ang kakanlong dito kay Atong Ang ay mapapahamak o makakasuhan din. Alam nyo, hindi naman natin sinasabing kinakanlong siya. Pero posible na talagang itago siya kung sakaling nandito man siya sa ating bansa. Itatago talaga siya ng kanyang mga kapwa o kasabwat niya o kasama niya sa organisasyon niya. Kasi, sino-sino bang magtutulungan? Natural sila. Hindi nila pwedeng pabayaan si Atong Ang dahil pag pinabayaan nila si Atong Ang, ikakanta din sila ni Atong Ang. Natural, itatago nila itong si Atong Ang. Diba? Para hindi magpatuloy o hindi malaman ng korte kung sino-sino yung mga involved o kasama niya. Kasi tingnan nyo, tungkol po sa pag-iimbestiga ng mga nawawalang sabungero, may ilang mga nasa gobyerno ang dinakip na ng DOJ o ng NBI maging ng kapulisan. Dahil nga nai-involve ito sa
tungkol sa ginawa nito ni Atong Ang, di ba? Oh, sino-sino ba yung mga kumbaga nasa likod ni Atong Ang o mga kaibigan niya na malapit sa kanya? Marami siya, hindi lang yung mga sinasabi, yung mga general, yung mga... Hindi, sa totoo lang, kahit yung mga Estrada kaibigan niya yun Oh, kung maalala ninyo, di ba? Kaya nga na-impeach si Estrada noon dahil naging kaibigan niya si Atong Ang Kung hindi niyo naaalala, di ba? Oh. Ngayon, narito po ang ilan sa mga taong akusadong may kaugnayan po kay Charlie Atong Ang batay po sa ulat ng pag-aakusa mga minamahal ko mga kababayan. So ito, magsimula tayo sa mga politiko. Si Atong Ang po ay may malalim na koneksyon kay dating Pangulong Joseph Estrada. Siya ay naging kaibigan at kasama niya noong panahon ng kanyang pagkapangulo. Siya ay kasabwat sa impeachment trial ni Estrada noong 2000 at sinasabing kasangkot sa mga isyu ng pandarambong at suhol mula sa iligal na sugal. Naalala ninyo? Partner sila nito ni Atong Ang at ni Joseph Estrada. So maliban dyan, may mga dating congressman din na kilalang kilala ng taong bayan, lalong-lalo na to si Bong Pineda, maging si Patrick Antonio, maging itong si Tevez, na kalaunan ay naging kalaban niya na rin, di ba? Pati itong si Mayor Ilan, ito yung mga kasangkot sa mga operasyon ng Isabong. Ito yung mga kaibigan niya, malalalim mga nito. Naniniwala ako na sigurado ko na kapag itong si Atong Ang ay nakuha, lalabas at lalabas na itong mga taong binanggit pa rin natin ay kasabot niya sa kanyang mga hindi magagandang gawain, lalong-lalo na patungkol sa illegal na online sabong na yan. Di ba? Hindi lang yun. Binanggit na natin kanina yung mga matataas na dating opisyal ng ating bansa katulad ni Erap Estrada at ng mga ilang mga politikong dating mga congressman. Eto, banggitin naman natin dito sa ating programa yung mga opisyal ng kapulisan na mayroong koneksyon o malalim na kaugnayan dito kay Atong Ang. Kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, mayroon pong 10 opisyal ng pulisya na meron pong malalim na ugnayan dito po kay Atong Ang. Kabilang na po dyan si Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. Maging si Executive Master Sergeant Aaron Balilian. Maging si Senior Master Sergeant Mark Anthony Agelio at maging si Anthony Agelio Manrique. Ito pa. Yung puro pulis suit ang binabanggit natin dito Ito din po si Anderson Barry Joey Encarnacion. Biro mo, nadamay pa si Encarnacion. Ang alam ko, Encarnacion, parlor to Di ba? Maging si Michael Claveria. Renan Fulgencio. Maging si Staff Sergeant Edmond Munoz. Maging itong si Alfredo Andres. Maging si Corporal Barbie de la Cruz. Sino pa? Etong si dating general, ito malupit dahil general na to. Si dating general na si Kaskulan bilang isa sa mga sinasabing may-ari ng kumpanyang kasangkot sa Isabong. Hindi lang 'yon. Maging itong si Colonel Rugat Campo. Di ba? Maging sino pa? Kasi nabanggit na natin kanina mga kababayan ko, yung mga politiko, yung mga kilalang mga tao, nabanggit na rin natin yung mga pulis na may koneksyon sa kanya, matataas na ranggo pa. Hindi lang yun. Kung tama ako mga kababayan, sa issue po patungkol po sa mga krimen na ginawa ni Atong Ang, iniiugnay po ito pong actress na si Gretchen Barreto, isang artista po ito, mga minamahal ko mga kababayan, na inuugnay kay Charlie Atong Ang, kaugnay sa pagkawala po ng mga nawawalan sa bungero.
Ha? Kung maalala po ninyo, kaya po naugnay o naiugnay ang pangalan nito ni Gretchen Barreto, isang sikat at kilalang aktres. Ha? Kung maalala ninyo, noong Hulyo 3, 2025, si Julie Aguilar, Dondon, Patidungan, isang whistleblower po na nagsilbing Chief of Security ni Atong Ang sa loob po ng 15 taon, ang siyang naghayag sa mga otoridad na alam ni Barreto ang mga operasyon ni Atong Ang sa mga, kumbaga, sa mga sabungan at may kinalaman sa pagkawala ng mahigit 100 na sabungero mula 2021 hanggang 2022. Ipinahayag din niya, pakinggan ninyo, 100% di umano na may kinalaman nito si Gretchen Barreto dahil lagi silang magkasama ni Atong Ang. Di ba? So pakinggan naman po natin, mga kababayan. Ito pong naging pahayag po ng DOJ tungkol po dito sa kaso o sa warrant of arrest laban po dito kay Atong Ang. Ito sabi po ng DOJ, ayon po sa DOJ, si Atong Ang ay itinuturing ngayong positive from justice dahil sa pagtatago. At dahil dito, maaaring gumamit ng makatuwirang pwersa ang otoridad para arestuhin siya. At maaari ring magpatuloy ang paglilitis kahit hindi pa siya nahuhuli. At balita ko, mga kababayan, hihilingin din daw ng DOJ ang whole departure order dahil hindi sila naniniwala na lumabas na si Atong Ang sa ating bansa. Yan ang sinasabi natin, paulit-ulit na lang tayo dito Yan din yung ginagawa nila noon Diba? Kay Harry Roque, kay sila, humiling sila ng whole departure order, pero wala na rin kwenta yun dahil yung tao nandoon na sa Indonesia, di ba? Pag-usapan naman po natin yung sinabi din po ng DILG. Ayon po sa DILG, mga kababayan ko, si Atong Ang number 1 most wanted, halos magkapareho lang sila na naging pahayag sa bansa. Inakusahan sa pagkawala ng mga mahigit 100 sabungero. Inaalok ang 10 milyong gantimpala para sa impormasyon na hahantong sa kanyang pag-aresto. Itinuturing din ng DILG na siya ay armed and dangerous at may tracking team na naghahanap sa kanya. Biro mo? Tsaka pa lang sila nagbuo ng tracking team. Talagang magastos. Diba? Hihilingin din daw ng DILG ang red notice sa Interpol at babala sa mga tutulong sa kanya. Kung maalala niyo, nagbigay po sila ng babala, di ba? Ang problema dyan, nagmumukha tayong katawa-tawa dito, nagkikingkuyan na lang tayo. Laging ganun. Di ba? Pwede naman baguhin yan na kapag yung mga taong katulad ni Atong Ang sasangkot sa mga ganung kalawak na mga krimen, dapat 24/7, yung mata ng mga otoridad ay nasa kanya, nakasunod sa kanya. Para ano at man mangyari, automatic madadampot. Ang hirap kasi dito sa atin, mahirap, magaling kumbaga, mas paborito ng ating gobyerno na makipagkarpintero. Alam mo yung laro ng karpintero? Yung haharangan mo yung papasok doon sa isang ganun Ganun ang gawin nila. Gusto nila mag-aksaya ng gumastos pa ng milyon-milyon. Di ba? Ngayon, pag-usapan naman po natin, mga kababayan, halimbawa naman, sige. Ipagpalagay natin na itong si Atong Ang ay nasa loob nga ng ating bansa at hindi pa nakakalabas. Sige. Ipagpalagay na natin na yung sitwasyon ni Atong Ang ay iba sa sitwasyon ni Harry Roque, naging sitwasyon ni Alice Goo. Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon, kung mapapatunayan, kung sakaling mapapatunayang may sala si Charlie Atong Ang sa mga kasong kidnapping, serious illegal detention at homicide, tapos ang kanyang maliligayang araw. Bakit ko nasabi? Dahil ayon po sa Revised Penal Code
at RA 9346, ang parusa para sa kidnapping with homicide ay reclusion perpetua na kung saan mayroon po 30 taon hanggang 40 taong pagkakakulong ang pagdudusahan po niya. Kung mabubuhay pa siya ng 100 taon. At balita ko, hindi binibigyan ng parol yung ganyang mga kaso. Dahil, biro mo, 100 taon na 100 tao mahigit ang pinapatay mo eh. Di ba? Eh kung ituturing natin yan eh, pwede na ngang ipasok yan eh. Kung tayo'y membro pa ng ano ngayon, ng ICC, pwede itong sumunod kay ano eh. Sa kasong ikinaso kay Rodrigo Roa Duterte, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung crimes against humanity. Diba? At kung sakali naman po mga kababayan, na mapatunayang may kasamang ransom ang kaso niya, halimbawa lang kasi patuloy pang inaano ito sa korte. Pag-uusapan pa ito kung meron ng kasamang ransom eh. Diba? Kasi balita ko, kaya ito pinaghuhuli o kaya ito pinagkukuha dahil sa gustong mabawi ni Atong Ang yung mga talo niya. Di ba? So, balita ko, ang parusa para dito, mga minamahal kong mga kababayan, ay pareho ring reclusion perpetua na kung saan ay mas kilala sa dating death penalty na kung saan po ay binago dahil sa RA 9346. Di ba? Oh. Ngayon, dahil napag-usapan naman natin yung magiging kahihinatnan nito ni Atong Ang, naku po, biro nyo, sa dami ng kaso niya, marami rin itong bubunuin na taon. Ilang taon na ba si Atong Ang? Mukhang nakikita ko kay Atong Ang, mukhang matagal na 20 years. Patay na to eh. Di ba? Mukhang hindi niya na masisentensya yung isang counts lang eh. Ilang counts ba ng homicide, yung kanyang kaso, ang dami. Oh, pati yung kidnapping. Hindi na, isa-isang kaso pa lang niya, isa-isang counts pa lang, hindi na niya mapagsisilbihan yun. O ngayon, dumako naman po tayo mga kababayan sa maaaring mga mabayaran po o maaaring babayaran nito ni Atong Ang na mga damage doon po sa pamilya ng mga biktima niya. No? Kung di po ako nagkakamali, dahil po sa pinsalang ibinigay ni Atong Ang sa pamilya po ng mga biktima niya, meron po tayong tinatawag na civil indemnity na babayaran po niya ito ng 100,000 kada biktima kung ang parusa ay reclusion perpetua. 100 yun, kwentahin ninyo. Dito pala sa civil indemnity, meron na pong siguro sa 10 pa lang may 1 milyon na. Oh, sa 100, 100 million, 1 milyon, tama. Di ba? Meron pa tinatawag mga kababayan na moral damage. Magbabayad din siya ng 100,000 kada biktima para sa sakit ng damdamin na idinulot ni Atong Ang sa mga pamilya nito. Dito 100,000 na sa isang pamilya pa lang. Meron pa tinatawag na na exemplary damage na 100,000 din kada biktima para pigilan ang iba na gumawa ng katulad ng krimen, para hindi gumawa ng katulad ng krimen. Di ba? Meron pa tayong tinatawag, magkano na? 300,000 na. Meron pa tayong tinatawag na actual compensatory damage. Maaaring dagdag para sa mga gastusin tulad ng living, medical, at iba pa, basta may patunay. Problema, matagal paano babayaran ni Atong Ang yung tungkol sa living, medical, itinapon niya ito dun sa ilog, di ba? Meron pa tayong tinatawag na net earning capacity. Maaari ring bayaran ni Atong ang kita na hindi nakamit ng biktima niya. Depende sa edad at kita nito nung hindi pa ito namamatay. Di ba? Halimbawa na lang, yung pinatay ni Atong Ang ay nasa 23 pa lang. Pagpalagay na natin yung tao yan pwedeng mabuhay ng
70 years. O kumikita araw-araw yan ng, papalagay na lang natin, pinakamababa na minimum 500. Babayaran ni Atong Ang yun. O, halimbawa, ilang taon na bang patay yun? O, 4 na taon. Kwentahin mo yun sa 4 na taon, araw-araw, babayaran mo yung 500 doon. Babayaran niya yun. O, ngayon, dahil nga sa, tulad ng sinasabi ko, dahil mahigit 100 biktima ang kabuang halaga po ng damage na nagawa ni Atong Ang, ay maaaring umabot po sa milyong-milyong piso yung kanya pong babayaran. Di ba? Oh, pero kung ang mga ari-arian ni Atong Ang ay na-press ng AMLAC dahil sa kinalaman sa iligal na gawain, may paraan pa ba para makapagbayad si Ang? Yan po ang tanong natin dito, mga minamahal kong mga kababayan. Diba? So, ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ibibigay po natin, kasi ang balita kasi na-press na ng AMLAC yung mga ari-arian niya. So, iniisip po ng ating mga kababayan, paano pa babayaran kung naka-press na nga? Ibig sabihin, hawak na ng gobyerno. Pero wag po kayong mag-alala, mga kababayan, dahil kung di po ako nagkakamali, ito ibibigay ko po sa inyo mga posibleng proseso po para mabayaran pa rin ni Atong Ang yung kanyang mga damage o yung mga damage ni Atong Ang sa mga biktima niya. Una, pag-usapan po natin yung tungkol po sa paglutas ng press order. No? So, kung di po ako nagkakamali, maaaring maghain po si Ang o ang kanyang abogado ng motion to let the press order sa korte. Ngunit kailangan patunayan na ang mga ari-arian niya ay hindi mula sa illegal na pinagkukunan. Dapat resolbahin po ito ng korte bago matapos ang 20 araw na panahon ng press order. Maliban na lamang, mga kababayan, kung ma-extend po ito. Ngayon, kung mapatunayan ang mga ari-arian po ay mula sa lehitimong kita po nito ni Atong Ang, maaaring maibsan po ang pag-press para po magamit o para magamit ito sa pagbabayad ni Atong Ang sa kanya pong mga damage. Ngayon, ang tanong, kasi sigurado ko magtatanong ang ating mga kababayan sa akin ang tanong, may batayan ba ang sinasabi kong ito? Ngayon, sasagutin ko po kayo, mayroon pong legal na batayan ang pahayag kong ito. Batay po kasi sa Republic Act number 10167 na nag-amenda sa Anti-Money Laundering Act ng 2021, RA 9160, ayon sa Section 10 ng RA 10167, ang sino mang may-ari o nagmamay-ari na o ang sino mang may ari-arian na press o na na-press ay maaaring maghain ng motion to let the press order sa korte ng aplikasyon at dapat ito resolbahin ng korte bago matapos ang 20 araw na panahon ng press order. Maliban na lamang kung ma-extend ito. Kailangan patunayan ng naghahain na ang mga ari-arian ay hindi nauugnay sa iligal na gawain o hindi mula sa iligal na pinagkukunan. Kung mapatunayan ito, maaaring maibsan o maalis ang pag-press at ang mga ari-arian ay maaaring gamitin para sa mga legal na obligasyon tulad ng pagbabayad ng damage. Bukod po dito, mga minamahal ko mga kababayan, ito tuloy po natin. Sa mga desisyon po ng Korte Suprema, tulad po ng Republic of the Philippines versus Roberto versus Ong, PIN at Republic of the Philippines versus Blumeria Resort and Hotels, INC, binibigyan din po na ang mga account holder ay may karapatan na humain o maghain ng press order at mapatunayan ang visa ng kanilang mga ari-arian upang maibalik ang kanilang kontrol dito. Diba? Pangalawa, pag-usapan naman po natin, mga minamahal kong mga kababayan,
yung tungkol naman po sa forfeiture at pagbabayad gamit ang mga ari-arian. No? Kung mapatunayan naman na ang mga ari-arian ay galing sa illegal na gawain, kasi alam naman natin, more on ng pera ni Atong Ang ay galing po sa sugal. So, ulitin ko po, kung mapatunayan ng mga ari-arian ay galing sa illegal na gawain, maaaring isailalim ito sa civil forfeiture proceeding ng AMLAC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General matapos ma-forfeit ng gobyerno. Maaaring ipamahagi ang mga ito para bayaran ang mga biktima o gamitin para sa mga programa ng hustisya. Kung hindi mahanap ang mga ari-arian, maaaring utusan ng korte o maaaring utusan ng korte si Ang na bayaran ang halaga ng katumbas ng presyo ng mga ari-arian bilang kapalit ng forfeiture. Tanong, mayroon ba itong legal na batayan? Sigurado ko, itatanong nyo na naman sa akin yan. So, bilang isang mamamahayag, batay sa mga sumusunod na batas at regulasyon na ipinatutupad po dito sa ating bansa, para sa civil forfeiture proceedings at pamamahagi ng mga ari-arian, ayon po sa Section 7 ng Anti-Money Laundering Act, RA 9160, binago ng RA 10167 at iba pa, ang AMLAC ay may otoridad na magsagawa ng mga civil forfeiture proceedings sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General para sa mga ari-arian na patunayang mula sa illegal na gawain o kaugnay ng money laundering batay sa Rule of 12 ng mga ng panuntunan para sa mga kaso ng civil forfeiture, pag-iingat ng ari-arian at pag-press ng mga instrumentong pampera o ari-arian na kaugnay sa illegal na gawain o money laundering. Matapos ma-forfeit ang mga ari-arian, maaari itong ipamahagi para bayaran ang mga biktima o gamitin para sa mga programa ng hustisya ayon sa batas. Bukod pa po rito, mga minamahal kong mga kababayan, ito pakinggan niyo po. Ang Article 100 ng Revised Penal Code na nagsasaad na ang sino may sala sa krimen ay may pananagutang sibil sa kinabibilangan ng pagbabayad ng pinsala sa mga biktima ay nagbibigay din ng batayan para sa paggamit ng mga forfeited na ari-arian para sa mga ganitong layunin. Okay, number 3. Pag-usapan po natin yung tinatawag na garnishment o attachment ng mga ari-arian. So ito na, matapos makapagpasya ang korte na dapat bayaran ni Ang o ni Atong Ang damage niya sa kanyang mga biktima, maaaring magbigay ng writ of garnishment o attachment ang korte para makuha ang mga ari-arian na nakapress. Ito ay mangangailangan ng koordinasyon sa AMLAC at sa mga institusyon na nag-hold ng mga ari-arian para maibigay ang kinakailangang halaga sa mga pamilyang biktima ni Atong Ang. Tanong, mayroon po ba itong legal na batayan? Ang sagot ko po, mga kababayan, yes. Para sa writ of garnishment, matapos ang hatol ng korte, ayon sa Rule 39 ng Rule of Court, itinatakda nito ang proseso ng pagpapatupad ng hatol ng korte bilang ang pagbibigay ng writ of garnishment para makuha ang mga utang o kredito na dapat nasasakdal mula sa isang ikatlong partido. Katulad ng mga bangko o institusyon na nag-hold ng mga ari-arian, ito ay nalalapat kahit na ang mga ari-arian ay nakapress. Nakapress. Basta, ito ang matinding dito. Basta
may paunang koordinasyon sa mga kinauukulang otoridad. So ayon po sa Republic Act number 1405, Bank Secrecy Law, ang Republic Act number 6426, Foreign Currency Deposit Law, nagbibigay ng mga pagbubukod sa pagkakasekreto ng mga deposito kung ito ay para sa pagpapatupad ng hatol ng korte, tulad ng garnishment batay sa isang wastong utos ng korte. So, para sa writ of attachment, maaaring maibigay bago o matapos ang hatol. Kung titignan po natin yung Rule 57 ng Rule of Court, nagpapahintulot ito sa korte na magbigay ng writ of attachment bilang pansamantalang lunas para sa secure ang mga arian o para ma-secure ang mga ari-arian ng nagsasakdal o na nagsasakdal upang matiyak na mabayaran ang mga posibleng hatol na damage sa kanya. Kung ang mga ari-arian ay nakapres, maaaring gamitin ang ganitong writ kasabay ng koordinasyon sa AMLAC. Okay. So, dahil lang kung titignan din po natin mga kababayan, yung Republic Act number 10167, amendment ng AMLA, nagpapahintulot sa koordinasyon ng Korte at AMLA para sa mga gagamit ng mga nakapres na ari-arian para sa mga legal na obligasyon tulad ng pagbabayad ng damage. Basta may wastong utos ng korte at matiyak na hindi labag sa mga probisyon ng AMLA. Malinaw po yan mga kababayan. Sinasabi ko na po dito. Bukod pa rito, ang mga desisyon ng Korte Suprema tulad sa Pilipinas o tulad sa Philippine National Bank versus Court of Appeals at Davao Lights versus Pineda ay nagbibigay ng interpretasyon tungkol sa bisa ng mga writ na ito kahit na ang mga ari-arian ay nasa kustodiya ng ibang otoridad tulad ng AMLA. Diba? So malinaw po yan mga minamahal ko mga kababayan. Okay. Pang-apat, eto na po tayo. Pagbabayad sa iba o sa iba pang paraan. Kasi halimbawa hindi nagkatuto-tuto, hindi kung sa Bisaya pa, kung wak ni Asir, wala na kung itong usapin na ito, dito tayo sa pagbabayad sa ibang paraan. Sabihin, may paraan pa rin, kaya hindi dapat malungkot yung mga biktima ni Atong Ang, So, kung mayroon pang ibang lehitimong ari-arian na hindi nakapres, maaaring gamitin ito para bayaran ni Atong Ang mga damage niya. Maaari rin ipataw sa kanya ang pagbabayad sa pamamagitan ng mga kita sa hinaharap pagkatapos makalaya mula sa pagkakakulong. Ang problema lang dito mga kababayan, ang problema lang dito, mukhang hindi na nga masisilbihan ni Atong Ang yung kanyang isang sentensya, yung isang counts. So ito lang yung pinakamasama pala sa lahat ng solusyon. Yung hintayin siyang makalaya bago makapagbayad. Baka pati yung mga biktima wala na rin di ba? Pamilya ng biktima wala na rin kasi makukulong si Atong Ang ng mahigit 300 years. Buti sana kung ang buhay ng tao ay umaabot ng 500 years, pwede pa siguro. Pwedeng pagtiyagaan, pwedeng hintayin. Di ba? Yung problema, wala na Hindi ko lang alam kung bakit isinama ito sa rules, itong ganito dapat, doon lang to sa mga bababang sentensya. Di ba? Iba to Di ba? Iba. Mukhang mawawala din sa mukhang, alam nyo na, di ba? So, batay sa mga sumusunod na probisyon ng batas sa Pilipinas, wala tayong magagawa nasa provision ng ng batas sa Pilipinas para sa paggamit ng ibang lehitimong ari-arian na hindi nakapres, sabi dito, ang Article 100 ng Revised Penal Code, ito ay nagtatatag na ang sino mang may sala sa krimen ay may pananagutang sibil na kinabibilangan ng pagbabayad ng pinsala sa mga biktima. Kabilang
O kabilang dito ang paggamit ng mga lehitimong ari-arian ng nasasakdal para tugunan ang mga obligasyon ito. So ayon po sa Rules 39 ng Rules of Court, naglalarawan ito ng mga paraan para ipatupad ang hatol ng korte tulad ng pagkuha at pagbibenta ng mga ari-arian ng nasasakdal tulad ng lupa, sasakyan at iba pa. O iba pang mga ari-arian na hindi nakapres para bayaran ang damage na iniutos ng korte para sa pagbabayad sa pamamagitan ng mga kinita sa hinaharap. Ayon po sa Rules 39 ng Rules of Court, nagpapahintulad ito sa korte na magbigay ng writ of garnishment para ibawas ang bahagi ng sahod o kita ng nasasakdal sa hinaharap hanggang sa makabayad hanggang sa mabayaran ang buong halaga ng damage. Ang halagang maaaring ibawas ay limitado para tiyakin na mayroong sapat na pondo para sa mga pangunahing pangangailangan ng nasasakdal. Mga probisyon ng Civil Code ng Pilipinas, Article 2195-2235. Okay. Binibigyan din dito na ang mga pinsala ay dapat bayaran ng buo hanggat maaari at kung ang nasasakdal ay walang sapat na ari-arian sa kasalukuyan, maaaring ipataw sa kanya ang pagbabayad sa pamamagitan ng kanyang mga kita sa hinaharap. Ang problema dito mga kababayan, mukhang merong sabit dito sa rules na ito. Dapat tinitignan din ng korte kung yung kaso, kung yung sentensya pa ng isang tao ay hindi aabot sa 3 taon. Di ba? Yung kaso ni Atong Mang daan-daang taon yun bago matapos Paano ngayon aasahan ngayon ng mga biktima, pamilya ng biktima, yung hinaharap, nakikitain niya na sila ay di ba? Makakabenepisyo. Wala Dapat baguhin ito. Mukhang merong konting mali dito. Diba? Dapat yung mga ganitong rules, dapat doon lang to sa mga mabababa ang sentensya. Diba? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayong aantabay sa mga pangyayari po patungkol po sa paghahanap dito po kay Charlie Atong Ang, no? Dahil tulad nga ng sinabi ko mga kababayan, ito lang nakakalungkot dito, kapag mayayaman na mga tao, mga personalidad ang nasasabi patungkol sa mga mabibigat na kasalanan ay mukhang antagal, magastos, no? Magastos masyado dahil nga sa hindi magandang sistema. Ito sasabihin ko na to, hindi ko sinasabi to dahil minamaliit natin yung kakayahan ng Sinasabi natin to, baka naman pwede na makasabay tayo sa sistema o galawan ng ibang bansa para hindi tayo gastos ng gastos. Ibiro mo, 10 milyon na yan. Ang tanong, totoo bang mapupunta yan doon sa makakapagturo? Diba? Ito sinasabi, pondo naman ng PNP. Binigyan naman ng pondo yung DOJ. Binigyan naman ng pondo yung DILG. Wala ba silang mga tauhan? Kulang ba ang mga tao sa Philippine National Police? Kulang ba ang tao sa Armed Forces of the Philippines? Kulang ba ang tao sa NBI? Di magdagdag kayo, mag-recruit kayo. Diba? Kasi pag laging ganyan, lalabas ng ganitong pera kalaki, ang nangyayari, nagdududa tuloy yung ating mga kababayan. Biro mo, laki-laki, 10 million agad. Samantalang sino pa ba yung mga sangkot doon? Si Arnie Tevez. At yung iba pa, si Bantag. Magkano lang inilabas kay Bantag? Di ba? Sinasabi natin dito mga kababayan. Sana po, tayo nananawagan sa ating gobyerno na makisabay naman tayo sa husay at galing ng ibang bansa. Huwag hindi tayo pwedeng maglokohan dito. Sasabihin natin, magaling, mahusay ang Pilipinas. Alam nyo, parang walang pinagkaiba yan sa nanay at yung anak Kahit naman walang itsura yung anak, sasabihin ng nanay, ang gwapo mo anak. Siyempre, anak niya yun sasabihin talaga niya, maganda, gwapo yung anak niya. Pero pag inilapit mo, tinabi mo sa ibang sa itsura nung doon na magkakalabasan.
na mukha palang unggoy yung anak niya. Di ba? Eh, sinasabi natin dito mga kababayan, sana dumating ang araw na yung tamang proseso, yung magandang proseso, yung magaling na proseso, eh masundan natin. Di ba? Total na lang din naman eh, pati lingwahe ng Amerika, ginagaya na rin natin halos eh. Eh halos ng mga Pilipino sa Pilipinas eh. Hindi kompleto ang pagkatao pagka hindi marunong mag-English eh, walang alam na English eh. Eh di kompletohin na rin natin, pati yung husay at galing ng Amerika. Di ba? Gayahin na rin natin. Oo. Yan ang sinasabi natin dito mga kababayan. Pero ganun pa man, eh naniniwala ko na siguro, kung luluobin ng Diyos na mahuli itong si Atong Ang, talagang kahit pa paano, kung hindi man maibigay o hindi man makapagbayad itong si Atong Ang sa mga damage niya, ang importante, mapanagutan niya, no? Sa bilangguan, yung kanya pong mga nagawang kasalanan, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga sabungerong biktima niya. Diba? So mali po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.